Upang Hilonggo. Please subscribe. So ito naman po, mga kababayan, napaka-good news po ng balita nating ito, mga kababayan. No? Talagang Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hindi nagpapasindak sa China. Ano? Talagang matapang po si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Napakagaling. Mga kababayan, ito dapat ang tularan ng mga nasa gobyerno. Ha? Ito dapat yung tularan ng mga nasa gobyerno ngayon o mga sa senador. Sa senador dyan, no? Ito, ipagpapatuloy ang pagbili ng mga missile. Kasi alam nyo, mga kababayan, merong pahayag kasi ang China na umalma yung China sa binabalak po ng Pilipinas na pagbili po ng mga missile sa US. Mga kababayan, ano ang pakialam ng China sa atin? Hawak ba tayo ng China? Baka nung panahon ni Digong, oo. 'Di ba? Nung panahon kasi ni Digong, sinanay niya ang China na mangialam dito sa bansa natin. Kaya ayan tuloy. Bibili tayo, magpapalakas tayo ng depensa, ayaw ng China. Mga kababayan, bakit? Hawak na ba tayo ng China ngayon? Buti na lang, meron tayong Pangulo na matapang at meron tayong Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na handang ipaglaban ang ating mga teritoryo. At yan ang ginagawa ngayon ng ating Defense Secretary na palakasin ang ating depensa, mga kababayan. Yan ang ginagawa ngayon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., mga kababayan. Diba? Oh, mga didiles, ano? Ano masasabi nyo dito na bakit nangingialam mo ang China? Ha? Bakit nangingialam siya sa gustong gawin ng Pilipinas sa pagbili ng mga missile? Ha? Hawak ba tayo ng China? Bakit? Para ano? Para mapigilan ang kanilang pambubuli dyan sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea? Ha? Para ano? Ha, mga didilis dyan, na mga pro-China? Eh, di ba? Sa panahon na naman ni Digong, na mayagpagho ang China dito sa atin. 'Di ba? Nung panahon na ni PBBM, talagang paninindigan niya ang teritoryo natin diyan sa West Philippine Sea. Kasi alam niyo kung bakit, mga kababayan, kaya ginagawa niya ng PBBM. Kasi gusto ni PBBM, tayo lang na mga Pilipino ang makinabang sa mga yaman dagat diyan sa West Philippine Sea na pag-aari natin. Ha? Kaya tama lang ang ginawa ni PBBM. Kasi para sa ating mga Pilipino yun. Binuon nyo ngayon, di ba? Nangaharas sa mga barko ng China, mismo sa ating mga teritoryo. Pero, patuloy ang paggigiit ho ng gobyerno dyan sa West Philippine Sea. Patuloy ang pakikipaglaban ng gobyerno sa West Philippine Sea. Dahil nga, mga kababayan, atin yan. Wala hong karapatan ng China dyan. Ngayon, bibili tayo ng missile, mangingialam ang China. Anong pakialam ng China? Bakit sila? Pinakialaman ba natin yan? Nangialam ba tayo na sila ay ang lalaki ng mga missile nila? Ang dami nilang mga kagamitan pandigma? Nangialam ba tayo? Nagkomento ba tayo dyan? Bakit ano? Baka mamaya kasi may binabalak ang China sa atin. Kaya ganun na lang po ang pagpigil nila, no? Sa pagbili ng mga missile mula sa US, mga kababayan. Wala silang karapatan, buti kung pera ng China yung binili natin eh. Pera natin yun. Pera ng Pilipinas yun. Wala hong karapatan ng China na pigilan tayo sa pagbili ng mga kagamitan. O ito, pakinggan nyo to ha. Sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong Biyernes na magpapatuloy ang Pilipinas sa pag-upgrade ng kakayahan nito, kabilang ang posibleng pagkuha ng mga intermediate range missile launch mula sa Estados Unidos. Kabila ng mga pagtutol ng China na inilarawan nito ay isang proactive at delikadong galaw. Anong delikadong galaw po dyan, mga kababayan? Ha? Sinasabi ko kasi ng China, proactive daw, mga kababayan. Tapos, yan daw ay delikadong galaw ng Pilipinas. Bakit magdelikadong galaw, mga kababayan? Mali ba na magpalakas ang depensa ng bansa? Ang Taiwan.
'Di ba? Oh, yung iba pa mga bansa, sila din ay nag-upgrade ng kanilang mga para mapalakas ang kanilang depensa. 'Di ba? Bakit hindi kayang gawin ng Pilipinas? Ngayon, mangingialam ang China? Bakit? Hindi na ngayon si Duterte ang presidente. Oy, mga Chinese, Xi Jinping, hindi na ngayon si Duterte ang presidente. Si PBBM na. Ha? Hindi na po si Duterte ang presidente ngayon. Si PBBM na, kaya wala kayong karapatan na diktahan kung ano ho ang gagawin ng Pilipinas. Kasi parang nangyayari kasi mga kababayan, parang gusto ng China diktahan ng Pilipinas kung anong bibilhin ng mga kagamitan pandigma. Katulad na lang kasi ng ginagawa ni Duterte dati, puro sa China kumukuha. Ayun, mga paltik na baril ang binigay dito. Alam nyo kasi, ang US, tutulong talaga sa atin yan para mapalakas ang depensa natin. Pero ang China, matanong ko kayo, sa tingin nyo tutulong yan sa atin mga kababayan? Hindi ho tutulong sa atin yan. Alam nyo kung bakit? Ano yan? Kukuha sila ng bato, pupukpok nila sa ulo. Tapos ang mga bibigay nila ng mga kagamitan pandigma sa atin, sa kanila din pala mga magagamit dyan sa West Philippine Sea. Papayag ba ang China dyan? Hindi. Siguro mga kababayan, kung papayagan China, magbibigay sa atin, siguro mga paltik na lang ang ibibigay sa atin. Alam nyo naman kung gaano kapaltik ang mga gamit ng China. Made in China, mga kababayan. 'Di ba? Kaya, bilib ako at saludo ko kay Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa ginagawa niya. Ha? Ayon dito sa pakikipag-usap sa mga mamahayag pagkatapos ng change command ceremony sa Philippine Navy Headquarters, ibununyag ni Teodoro ang planong gobyerno na bumili ng US missile system bilang bahagi ng pag-upgrade ng kakayahan ng militar. O, ano ba? Bawal ba? Bawal ba magpalakas ang Pilipinas ng mga kagamitan pandigma? Bawal ba, China? Ha? Alam nyo ha, mga kababayan ha, kasi alam nyo, ito kasi yung binabalak ni PBB ng gobyerno ngayon na bilhin, mga kababayan. Plano ng Armed Forces of the Philippines sumulong sa pagbili ng bagong Typhoon missile launch system mula sa US. Ayan, nakita niyan? Nandito ngayon yan sa Pilipinas, naka-deploy. Di ba nga, pinoresista ng China, napaalisin yan mga kababayan, pero hindi ho inaalis ng Pilipinas yan kasi takot ang China dyan. Mga kababayan, takot ang China dyan. Typhoon na missile launch system yan mga kababayan. Biruin mo yan. Kaya takot na takot ang China. Biruin mo, bibili ng Pilipinas ng ganyan. Na kinakatakutan niya na missile ng Amerika. Yan tingnan niyo yan nasa Pilipinas ngayon yan. Yan yung pinoprotesta ng China na alisin ng Pilipinas. Pero hindi pumapayag po ang gobyerno na alisin yan. Wala namang karapatan ng China kasi nadiktahan tayo. May karapatan ba ang China na diktahan tayo na alisin natin yan? Wala siyang karapatan. Bakit? Sakop na ba tayo ng China? Si Duterte lang naman nagsabi na gusto nyo gawin nyo na lang province of China ang Pilipinas. Kahit sabihin nun ng mga didilis, pabiro yun, pero hindi dapat to sasabihin ng isang presidente yun. 'Di ba? Hindi dapat ho sabihin o pabiro ang mga ganyang senaryo, ang mga ganyang pananalita ng isang leader. Parang kumbaga inaalay mo na yung bansa natin sa China 'Di ba? Dapat hindi yan sinasabi ng isang leader. Tingnan si PBBM. Yan ang matalinong leader. Iniisip kung ano ang sasabihin at bibitawan mga salita. Di ba nga natamimi nga ang China, di ba? Nung dun sa ASEAN na nagsalita si PBBM. Di ba? Ganyan ang isang leader. Dapat ipaglaban ang ating karapatan dyan sa mga teritoryo dyan sa karagatan, dyan sa West Philippine Sea. Kasi atin yan. Wala akong karapatan yung ibang lahi dyan. Tapos, puro pa reklamo kayo sa ginagawa ni PBBM. Lahat ng ginagawa ni PBBM ay para sa bansa natin. Ayon dito.
Isang desisyon na magpapataas ng tensyon sa China inihag ng Armed Forces of the Philippines. Ang kailang tensyon na sumulong sa pagbili ng bagong Typhoon missile launch system mula sa US. Sa gayoy, pinalakas ang kanilang coastal defense at medium range attack capability. Ang mga sistemang ito ay pamilyar na sa mas mga tropang Pilipino dahil inilagay sila ng US Army sa isang isla sa panahon ng bilateral exercise na isinagawa noong Abril. Kasi mga kababayan, nagsagawa sila ng nitong Abril lang ng bilateral exercise kasama po itong missile na ito. So ibig sabihin, mga kababayan, galamay na ngayon ng mga militaryan, nahahawakan na nila. Kasi nga kasama po yan sa naging gamit po ng Pilipinas at US para sa bilateral exercise noong Abril, mga kababayan. So, alam na ng mga military gamitin. Alam na ng mga military, hindi, yan na lang kukunin. Alam na nila gamitin yan Tinuro na ng US Di ba, mga kababayan? At talagang quality naman kasi, mga kababayan, ang gamit talaga ng Amerika. Di ba? Biruin nyo, quality ang gamit ng Amerika. Biruin nyo ba naman? China, takot na takot, di ba? Takot na maano po ng Pilipinas, makabili ang Pilipinas ng ganyang missile system. Kaya nga sa mga kababayan natin, sa siraan natin, apihin natin ang ating Pangulo, gobyerno, suportahan natin. Katulad na lang ngayon, may bagong batas na nilagdaan si PBBM sa paggawa, napalakasin ang local product na paggawa ng mga barko o mga paggawa ng mga kagamitan na pangdepensa tulad ng barko, mga kababayan. Bakit hindi ginawa ng mga past administration yan? Bakit kay PBBM lang ginawa yan? Sa mga kababayan natin, diyan lang mag-isip kayo. Bakit hindi ginawa ng past administration yan? Na pwede naman pala na palakasin ang paggawa ng barko dito sa bansa natin. Lalo na yung mga kagamitan natin. Pandigma. Na pwede naman pala tayo gumawa, mga kababayan. Kasi nung panahon ni Apo Lakay talaga, mga kababayan, kung hindi lang siya nawala, mga kababayan, siguro ngayon, gaano na kaya kaunlad ang bansa natin? Tapos sasabihin nyo, walang nagagawa si PBBM dito sa bansa natin. Kasi nga, mga kababayan, wala ho talagang nagagawa pagdating ho sa mga DDS. Kasi nga, yung amo nila ay wala ho sa kamalingkingan niya ni PBBM ngayon. Kasi si PBBM, kikita ko ay PBBM, mga kababayan, katulad ngayon, meron mga disaster nangyayari sa atin. May bagyo. Ingat pala sa mga kababayan natin, malakas pala si Bagyong Pipito ngayon. Grabe, nakita natin na talagang kawawa ang mga kababayan natin na sa lanta. Parang nakita ko kasi naranasan ko dati yung Bagyong Yolanda. Talagang wala nanindig na bahay, mga kababayan. Pero ngayon nakikita ko, mga kababayan, parang ganun ho ang nangyari ngayon. Parang Bagyong Yolanda. Pero ang PBBM natin ay talagang tuloy sa pagtulong sa mga kababayan natin. Lahat ng mga asset ng gobyerno pinadala na doon para makapagbigay po ng tulong. Tulad na lang po ng mga Black Hawk helicopter, presidential chopper. Lahat po, mga kababayan, pinadala na yan ni PBBM para maagarang pagbigay ng tulong sa mga kababayan natin. Baka mamaya sabihin na naman didilis, walang action sa PBBM ginagawa. So yun po, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana'y may naibigay na naman ako sa inyo ng impormasyon, balita sa inyo po. Maraming salamat at magandang araw. Thank you.